Anong yade? Di ko alam ang sinasabi nyo. Dagu, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Ergaw. Suwerte-suwerte, yan ang babaeng mapaminsala sa asawa. Oi, DIBA yan si Tatsi? Makinig ka. Sumama ka na lang sa akin, ayos na. Mas mabuti kaysa kay Dagu. Ergaw, okay ka lang ba? Hudahay, bitawan mo ko. Bitawan. Tulong. Ergaw. Ergaw. Tigil na. Tigil na. Hinay-hinay ka lang. Mainte ka. Okay ka lang ba? Ergaw. Ergaw. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng aming tribo ng mga Diyos. 24 taon nang di nabubuksan ang iyong espiritu. Ngayon, bubuksan ko ang iyong espiritu at ipagkakaloob sa iyo ang 10 halamang Diyos. Ingatan mo ang iyong biyuda at pagyamanin ang aming tribo. Ergaw. Gising ka na. Salamat at gising ka na. Kinabahan ako. Manang. Di dapat magkalapit ang lalaki at babae. Gumaling ka na? Tatsi. Tatsi. Iligtas mo ang tatay mo. Tatay. Anong nangyari? Papatayin ka ni Hudahay. Hudahay, ano na naman ang gagawin mo? Ano? Tingnan Montag. Pakikinggan mo to. May utang sa akin ang tatay mo sa sugalan? Alam mo ba? Utang sa sugalan? Nagsugal ka na naman? Nangangati lang ang kamay ko. Anak. Magkano ang inutang ni tatay sa'yo? Dahil naman kalakihan. 50,000. 50,000. Kahit ibenta mo ko, di ko mababayaran yan. Aozi, huwag mong sabihin yan. Pasakin, ikaw ay gintot pila. Ano ang ibig mong sabihin? May kasabihan, narinig mo na ba? Utang ng ama, bayad ng anak. Kung ako'y iyong pakakasalan, kanselado na ang utang. Hahawakan mo ang manang ko. Bata, hindi lang manang mo, pati ikaw. Ikaw talaga ang target ko ngayon. Zugot! ₱50,000 lang. Ako ang magbabayad. Paano kung di mo mabayaran? Kunin mo ang buhay ko. Ergaw, okay ka lang ba? Dai ka natulala? Ang pag-asawa ng kapatid sa biyenan ay natural na bagay. Tatay. Ang gatas ay hindi dapat mapunta sa iba. Yung 50,000 piso. Ito na lang ang iyong bigay kaya. Tatay, ano ang sinasabi mo? Ang tunay na lalaki ay tumutupad sa salita. Isang salita'y siyang batas. Kung hindi ka makakakuha ng pera, dadalhin ko si Taozi at ipapakasal sa iba. Ergaw, ako ang may kasalanan sa'yo. Paano tayo makakakuha ng 50,000 piso? Ako ang may kasalanan, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Bitawan mo ako, Ergaw. Hayaan mo na akong mamatay. Manang, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Siguradong makakakuha ako ng 50,000 piso. Ergaw. Bitawan mo ako. Huwag kang magpakamatay. Sa ating pamilya, ito na lang ang natitirang 2 lumang bahay. Mula nang ilibing si Dago noong simula ng taon. Sabi mo makakakuha ka ng pera, saan tayo kukuha ng ganoong kalaking halaga? Maiyaman sa bundok, maghuhukay ako ng halamang gamot para ipagbili. Manang. Ayos ka lang ba?
Manang, Manang, magpahinga ka muna. Sa tingin ko, baka may Foti dito sa bundok. Ano ba yan? Napakamahal na halamang gamot ang Foti. Akala mo basta-basta na lang makikita. Nahanap ko. Nahukay ko. Totoo, Foti nga talaga. Anong nangyari? Natusok ang kamay ko. Disinfektahan natin. Ngayong nakita na natin ang Foti, bumaba na tayo agad. Malapit nang lumubog ang araw. Huwag kang mag-alala, Manang. Bukas pupunta ako sa lungsod. Para ipagbili ang Foti at bayaran si Hudahay. Umalis ka, babalik ako sa Fengcheng. Binibining Wang, matagal na kayong hinihintay ni Ginoong Feng sa bahay. Sumama kayo sa aming pawi. Hindi ba kayo nakakaintindi ng salita? Hindi ako magpapakasal sa matabang yun. Binibining Wang, esensya na ho. Halika rito. Uhulihin mo ako? Paano mo nagawang katuhin ang aming binibini ng ganyan? Hindi kayo palalampasin ng lolo. Hinahamak mo ba ang babae? Salamat sa pagtulong sa akin. Ang galing mong lumaban, may pinag-aralan ka ba? Anong gagawin mo sa lungsod? Salamat sa pagligtas sa aming dalaga ngayon. Sabihin mo na lang kung may problema ka. Sa Fengcheng, walang hindi namin kayang gawin. Hindi kailangan, pumunta lang ako sa lungsod para magbenta ng gamot. Ayos. Hindi kakainin ng aming dalaga. Ito ang card ng Yukautang. Kung pupunta ka doon, bibigyan ka nila ng diskwento. Tinulungan kita sa away, ipinahatid mo ako sa lungsod, hits na tayo. Huwag mo akong ituring na pulubi. Matapat ka. Wala namang ibang kahulugan ang aming dalaga. Ito ay pasasalamat lang. Anggapin mo na. S.A. Fengcheng. Wala nang mas malaking botika kaysa sa Yukaotang. CJ, Tara na sa sasakyan. Saan galing ang pulubing ito? Ang Yu Chaoteng, basta-basta ka lang papasok? nandito ako para magbenta ng gamot. Magbenta ng gamot? Anong gamot ang ibinibenta mo? Hindi kami tumatanggap ng murang gamot dito. 50 taong gulang na Hishuwu. Ikaf? Haha. 50 taong gulang na Hishowu? Hahaha. Alam kong hindi ka pulubi, palif ka pala. Sige na, sige na. Huwag mo akong hawakan. Hindi ka o inakala, may Hishuwu kan ga. Pero hindi ko masasabi ang katotohanan at edad ng Hishuwu na ito. Ganito na lang, dalhin natin ito sa aming tagapamahala para tingnan. Mainte ka muna dito. Sasabihin ka o. Tot ang Hishuwu ito, pero hindi 50 taon. 5 taon lang ang pinakamatanda. Dahil naglakbay ka ng malayo para magbenta ng gamot. Sinabi ng aming tagapamahala. 500 piso, 50,000. Kahit isang sentimo, hindi bababa. Ano? 50,000? Palif ka na ba? 500 lang ito. Ibalik mo sa akin ang gamot. Sino ang may gusto? Heto. Hindi ito ang Hishuwu ko. Paano naging hindi iyan ang Hishuwu mo? Nagbabalat kayo ka ba? Tara, palayasin ninyo siya. Ibalik mo sa akin. Umalis ka. Bitawan mo ako. Bitawan. Pigilan niyo. Ay, dalaga, bakit ka nandito? Nagkakagulo itong tao na ito. Nahihirapan akong magnegosyo. Papalayasin ko na siya. Ay.
Gago! Ang bisita ng dalaga, magagawa mo bang bastusin? Kuya, hindi ba binigyan ka ng calling card ng aming binibini? Hindi mo inilabas. Ito ba ang ibig mong sabihin? Tingnan ng tao bago maglagay ng plato. Ito ba ang kakayahan ng inyong yuta-otang? Sa tingin ko, mas mabuti pang maging papel na pambalot ang card na ito. Ano ang ikinagagalit mo? Ang ibinigay sa iyo ay sa iyo na. Yung gamot, iabot Montag. Narito ang gamot. Huwag mong hayaang ulitin ko. May buhay Diane? Kunin ang mga halamang gamot nung kuya kanina. Tunay na 50 taong gulang na Hishuwu. Ano pa ang masasabi mo? Tinatanggal ka na. May tao dyan, hilahin siya palabas. Binibini, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Binibini, please. Binibini, 10 taon akong naghirap sa yuta-otang. Kung walang merito, mayroon namang pagod. Kung alis ako rito, saan parmasya ako pupunta? Sino ang magtatanggap sa akin? Hindi na ako mabubuhay, binibini. Ako, alis na ako. Alis na ako. Hello, boss. May sitwasyon. $100,000, tatanggapin ko. Ikaw pala ang bunsong babae ng yuta-otang. Kanina 500 lang ang inalok niyo, ngayon biglang tumaas ng ganyan. Hindi ko na ito ibebenta. Kuya, huwag kang magmatigas. Sa Fengcheng, maliban sa aming yuta-otang, walang ibang parmasya ang makakapagbigay ng ganoong kataas na presyo. Ngunit ang mga pinapakain niyo sa yuta-otang ay mga basura. Hindi karapat-dapat na bilhin ang aking gamot. Sige na. Pinaalis ko na ang tao para sa iyo. Nalight mo na, dapat nawala na ang galit mo, di ba? Sige, pera sa kamay. Oy, Ano ang pangalan mo? Ako si Ergaw. Ergu? Napaka-corny naman ng pangalang iyan. Magkikita pa kaya tayo muli? Ikaw si Agu? Sino kayo? Patayin. Boss, biglang naging napakalakas ng batang ito. Hindi kami makalapit. Mga walang kwenta, bantayan ninyo si Ergu palagi. Walang bumibili ng mga halamang gamot. Lanan. Ayos lang, okay lang. Alam ng ate mo na ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ate, hindi ako nakapag-ipon ng pera. Paano ka na ngayon? Wala lang yan. Okay lang, hindi ako matatakot kay Hudahay. Ate, umiyak ka. Hindi. Tingnan mo. Ang dami. Saan galing? Ayos nandaya ka sa akin. Hahampasin kita.
Taozi. Ano tawag mo sa akin? Aate. Ikafsi Ergu. Ay, naalala ko noon nang medyo siraulo ako. May mga dumating na nakaitim sa bahay. Sino sila? Nakita mo ulit sila? Yenan, wala. Huwag mo nang isipin. Kapag nakita mo ulit sila, tumakbo ka agad, ha? CJ. Binilhan kita ng bagong damit, subukan mo. Sayang naman ang pera. Susubukan ko. Bagay ba? Ergu. Bilisan Montag. Tatay. Hudahay, bitawan mo ang tatay ko. Bitawan ang tatay mo? Bigyan mo ako ng pera, pakakawalan ko. Heto. Boss, tot ung pera tu? 50,000. Anong 50,000? 15,000. Anong sinasabi mo? Aozi, hindi kita pinahihirapan. Kasalanan ito ng tatay mo, wala siyang kwenta. Kahapon, natalo siya sa sugal, 10,000 ang utang. Ito, nakasulat. Nakasulat at may pirma ng tatay mo. Tatay, Gusto ka o lang bumawi? Ah, Heto pa ang 5,000, kunin mo muna. Ang natitirang 5,000, bigyan mo ako ng 2 araw. si Ergo, nakakuha ng 10,000 sa loob ng 3 araw. Pero, ito ang tatay ng asawa mo. 15,000, kulang ang piso, hindi pwede. Ano gusto mong gawin? Kung hindi mo mabuo ang 15,000 ngayon, dadalhin ko ang asawa mo. Magsasama kami sa gabi. Huwag kang maglakas loob. Bakit hindi? Sasabihin ko sa'yo. Kailangan gawin ito ngayon, naiintindihan mo ba? Ang perang ito. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Miss Wang, halika dito, halika. Miss Wang, maupo ka, maupo ka. Bakit ka pumunta dito? Okay lang BASI Young Master Peng? Lumayo KSA akin. Magkano ang utang ni Ergo sa iyo? Hindi naman sobra, 50,000. Laopeng, kunin mo ang pera. Hindi, Miss Wang, hindi ko matatanggap ang pera mo. Saka, bakit mo tutulungan ang batang iyon? Malalaman ito niyang Master Peng, sigurado siyang magagalit. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Kung hindi ka pa alis, hindi ka tatanggapin ng yukaotang kahit anong damo mo. Alis na ako, alis na ako. Mahirap talagang hanapin ang lugar na ito. Zeno ito? Ang ganda, as dich a. Bakit ka pumunta dito? Tinaboy ko na sila para sa iyo. Paano mo ako pasasalamatan? Babayaran ko ang pera mo. Bakit ganyan ka ugali? Miss Wang, huwag kang magalit. Hindi sinasadya ni Ergaw. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Ergu. Opo. Ginoo, pakiusap tulungan mo kami. Kailangan ko ng isang-100 taong ginseng para iligtas ang buhay ng aking lolo. Alam kong mahanap mo ang mga mahalagang halamang gamot. Kaya pumunta ako dito para humingi ng tulong sa iyo. Tulungan mo kami, Ginoo. Pabangunin mo muna si Antoli. Tumayo ka na.
Ang ginseng ay nagkakaroon na ng espiritu pag tumagal ng 1 taon. Ang 100 taong ginseng parang naging espiritu na, paano ito madaling mahanap? Alam kong mahirap ito. Kaya naman ako pumunta dito para humingi ng tulong sa iyo. Ergaw. Kung mahuhukay mo ito, tulungan mo na siya. Sige, pero hindi ko masisiguro na mahahanap ko, depende sa swerte. Susubukan ko. Salamat sa iyo. Umupo ka dyan sa tabi, huwag kang hadlang sa aking ginagawa. Naghahanap na ako. Ergu. May galit ka ba sa akin? Wala. Alam kong ayaw mo akong tulungan. Pero hindi ako magiging maramot sa iyo. Ito ang heirloom na singsing ng yukaotang. Sa mga henerasyon ng pinuno, lamang ito maaring magkaroon. Kung matutulungan mo akong hanapin ang ginseng, ang Yutang Hall ay mapapasayo na. Itago mo na lang yan, ayaw ko. Ho, ka naman. Hintayin Montag ako. Ay, hindi na talaga kaya. Hindi na ako makalakad, sumasakit ang paa ko. Ang dami mong arte. Anong nangyari sa'yo? Kinagat ako. Wang Shuing Shuing Wang Shuing. Shuing. Ergu. Kahit mamatay ako, iligtas mo pa rin si Lolo at hanapin ang ginseng. Hindi ka mamamatay. Shuing. Medyo giniginaw ako, Ergaw. Yakapin Montag naman ako. Malakas ang bisa ng 100 taong ginseng, timbangin mo ng maayos kapag gagamitin. Salamat sa sugat ko sa balikat. May 200,000 dito sa card. Kunin mo na para sa pangangailangan. Ayaw ko. Anong gusto mo? Gusto ko pa rin ito. Boss Peng, may nangyayari dito sa akin. Ito na lang ang kukunin ko. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Manang. Manang, anong nangyari? Saan ka galing? Ako. Manang, ano ba talaga? May nanakit ba sa'yo? Wala. Walang nanakit sa akin. Nasira na ang mga lithium berries natin, kinain ng mga uod. Manang, huwag kang mag-alala. Kaya kong ayusin ang maliit na problemang ito. Kukuha ako ng tubig para ipakita sa'yo ang galing ko. Ako na ang kukuha ng tubig. Kung hindi mo maayos ang mga lithium berry, tingnan mo kung ano nang gagawin ko sa'yo.
Ayos na. Ayos na talaga. Manang, gamit ang pamamaraang ito, maayos ko na ang lahat ng lycium berries natin. Ayos. Pwede na nating ibenta bukas. Gagawan ko ng sabaw ng manok ang mga lycium berry na ito para pampalakas. Ako hindi ko na kailangan ng pampalakas. Masyado akong masigla ngayon. Ilalagay ko na ang mga lycium berry. Hayop ka. Manang mo yun ah. Ginoo, bawal pumasok ang hindi maayos ang pananamit. Pwede na ba ngayon? Boss, isang mangkok ng chicken soup, maraming goji berries. Hindi maganda ang chicken soup na ito, tawagin ang inyong chef. Ano ang problema sa aking sabaw? Hindi naman sa hindi magaling ang pagluluto mo. Kundi ang lasa ng goji berries dito ay sobrang matamis, pinalala ang amoy ng lansa. Meron akong tunay na first class na goji berries, gusto mong tingnan? Ah, isang bata na nagbibenta ng mga halamang gamot pala. Dito, anggap lang namin ang galing sa yukaotang. Ibang gamot ay hindi. Sigs na, umalis ka na, Alice. Kung kalalampasin mo ang aking goji berries, makakaligtaan ng inyong restoran ang buhay na palatandaan. Zandali. Pakita mo sa akin ang iyong goji berries. Pwey. Mapait. Niloloko Montag ako nito? Boss, ang aking goji berries ay kailangang pakuluan sa mababang apoy sa chicken soup para lumabas ang lasa. Magpagawa ka ng isang mangkok sa chef, tikman mo muna bago maghusga. Gumawa ng isang mangkok ng chicken soup. Sedge, subukan natin. Oo. Ano ang nangyari, Chef? Ang sarap. Naalala ko ang asawa ko. Ako. Talagang hindi pangkaraniwan. Magkano ang isang kilo? 1,000 piso. Deal, bayaran. Cash ba? Waiter, ipakit ito. Bilisan mo, gumawa ng isa pang mangkok ng chicken soup. Ang sa asawa, nasaan ka na asawa? Narito na. Ikaf si Ergu? Naglakas loob kang galawin ang babae ko? Gayon, zizireng kita. Sandali. Sugot. Ay. Ay. Hoy, ay par, huwag kang magulo, pag-usapan natin na maayos. Tanggalin mo ang iyong salamin, okay? Ah,
Hindi sumusunod sa script? Kudahay, Tatsi, Bunso. bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ka talaga mawala-wala. Ikaw ang kaluluwa ko, Taozi Bunso. Pumasok tayo sa loob para magtrabaho. Bitawan mo ako, pumasok tayo sa loob para magtrabaho. Ay, saklolo. Saklolo. Ay, saklolo. Ay, bitawan mo ako. Kapag bumalik si Ergaw, hindi kanya palalampasin. Kapag bumalik si Ergu, tapos na ako. Ha ha ha. Halika, Tatsi Bunso. Saklolo. Hudahay. Papatayin kita, Ergaw, Ergaw. Huwag kang pumatay. Umalis na si Dagu. Paano na kung may mangyari sa'yo, De? Ergaw, huwag mong patayin. Day. Ergaw. Day. Huwag ka nang umiyak. Pangako, magiging maayos ang lahat. Sandali lang, Day. Day, tikman mo. Ang bango. Day, hindi kita naalagaan ng maayos. Hindi kasalanan mo. Malas lang talaga ang buhay ko. Nga pala, naibenta na ang mga goji berry natin. Naibenta na lahat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kikitain ko. Inumin mo na habang mainit. CJ, Day, anong nangyari? wala. Mainit lang pakiramdam ko pagkatapos uminom ng sabaw. Naku, baka sobra ang goji berry na nilagay ko. Day. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Huwag kang aalis, Ergaw. Kayong dalawa, walang hiya.
Tumahimik ka. Ibebenta ni Hudahay ang mga halamang gamot ng bayan natin sa mababang presyo. Hindi ka pa ba pupunta para tingnan? Peng, ito ang pinakabagong halamang gamot ng aming bayan ngayong taon. Ano BA2? Ganitong klaseng itsura, ipinapakita mo pa sa hap ko. Ano BA, Tong MK2? Mga walang kwentang halamang gamot. Niluluko Montag BA kami. Heng, gusto mo bang mamatay? Masama talaga ang klima ngayong taon. Ito na ang pinakamagandang halamang gamot mula sa lupa. 3 hanggang 5 piso bawat kilo. Ikaw na ang bahala. 3 hanggang 5. Peng, mga probinsyano lang kami. Sa mga halamang gamot na uumikot ang aming kabuhayan buong taon. Binababaan mo ng husto ang presyo. Paano na kaming magiging pamilya? Oon ka, paano na? Tigil na kayong mag-ingay. Tumahimik. Sasabihin ko sa inyo, kung ayaw ninyong magbenta, huwag. Kung hindi ko bibilhin ang mga gamot na ito ngayon, tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob bumili. Peng. Umalis ka na. Layas. Bumukot ka. Ay. Ikaf pala. Mukhang maganda ang kalidad ng gamot, Peng Xiao. Ano ang gusto mo? Subukan mo mismo ang kapaitang ito, Peng Xiao. Mapait ba? Mapait. Maganda ba ang gamot? Hindi. Akala mo ba magaling ka dahil may pera ka? Hindi na. Umalis ka. Ergo, salamat sa iyo ngayon. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin. Maraming salamat. Salamat. Ergu. Tabi. Sasabihin ka OSA iyo, ergo, bayani kan gayon. Pero isipin mo ang mga halamang gamot sa ating baryo. Paano ang mga halamang gamot natin? Hindi kukunin ni Peng Xiao. May magsasalita ba sa Feng Cheng? Uun ka. Paano na si Pengshe? Tama, sinabi ko sa iyo, may solusyon ako. Pumunta ka kay Peng Xiao at humingi ng tawad. May bibili pa ng halamang gamot sa baryo. May makakain pa ang mga tao. Ay naku. Hindi lang ba walang bibili? Ako ang bibili ng mga gamot na ito. Ha, bibili ka? Kaya Montag BA? Ang mga halamang gamot sa baryo, kahit 150,000 piso. May pera ka BA? May pera si Ergaw. Heto, kunin mo. Tatsi. Te. Kuya, pera talaga ito. Para sa halamang gamot, ibahagi nyo ang pera. Sa akin na ang mga halamang gamot. Tatsi, alis na ako. Umalis ka. Ako na? Alis na ako. Haha. Ang daming halamang gamot pero ordinaryo lang. Mabibenta kaya natin? Nay, huwag kang mag-alala. Isang gabi lang. Gagawin kong pinakamagandang halamang gamot ang lahat. Ang yabang mo. Kung hindi ka naniniwala, hintayin mo. Ergaw, gising ka. Tingnan mo ang halamang gamot talagang gumanda. Naniniwala ka na sa akin? Ergo, magbenta ka ng gamot sa bayan. CJ, Ingit ako SA, yo, ergo. Di pa nagaswa, may 8 na agad. Sarap ba ng ate mo? Ang lambot siguro ni Ed.
Uy, bakit galit? Aw-aw kayong magkayakap. Di pwedeng pag-usapan? Sige na, ergo, tigil na. Mabibenta ba talaga tong damong gamot? Baka masayang lang. Malamang masasayang. Mawawalan ka ng lahat. Magugutom pa ang mahal mong ete. Tama naman. Ang tagal na natin dito. Walang bumibili ng damong gamot. Kuya, magkano tong gamot? Lahat, bibilhin ko. Di mo man lang tinanong ang presyo. Di ka takot na lokohin kita. Mabuti naman siguro yang binibenta mo. Magaling ang mata mo, ate. Lahat to, di kalidad at ligaw na halaman. Mabisa talaga. Di ba sinabi ko, kapag may problema ka, hanapin mo ako. Anong problema to? Kung ganon, libre kita ng pagkain. Gumaling na lolo ko, salamat sa ginseng mo. Lanan. Tara, kein tayo. Lahat ng gamot, bibilhin ko. Anong inisip Montag? Sige, sige na. Ergo, tagay tayo. Kung wala yung ginseng Montag. Di gagaling lolo ko. Mag-focus ka naman sa abotika. Huwag kang puro kalokohan, ho? Oo na, kuya. Ang cute-cute mo, ergo. Ang cute mo. Mas mabuti ka kaysa sa matabang yun. Inis na ako sa kanya. Isara ang Yu Kautang. Wong Shuaing. Bitawan mo ako. Nobya kita. Anong ginagawa mo? Ang saya-saya mo ah. Kuya Lin. Wong Shuaing. Alam Montag ba kung sino ka? Oo. Kung alam mo, bakit ka nakikipag-away sa ibang lalaki? Akala mo walang disiplina ang pamilya Peng? Ergo. Huwag kang makialam. Shaying. Humingi ka ng tawad sa kapatid ko. At takasalan mo siya na maayos. Kung hindi, alam mo kung anong kaya kong gawin. Kuya Lin, di ikaw siya gusto. Wag emaw akong pilitin. Di gusto. Binibigyan kita ng oras para mag-isip. Pipiliin mo ba ang batang itong mahirap? O ang iyong Yuko TNG? Binibigyan kita ng 5 araw para mag-isip. Bigyan mo ako ng kasyasiyang sagot. Kung hindi, lisanin Montag ang Yuko Tang at umalis sa Fengcheng. Miss, 17 na sanggay ng Yuko TNG natin ay sinara. Sabi nila, si Peng Xiao ang may gawa, mag-isip ka ng paan. Alam ka una. Sino ba talaga itong Penglin? Si Peng Lin ay batang may talino, matalas ang pamamaraan. Siya ang pinuno ng pamilyang Peng sa lugar na ito, at Vice Presidente ng Pharmaceutical Association ng Fengcheng. Isang salita lang niya, nasara na ang Yuko TNG natin. Wala ba kayong magagawa, hinayaan nyo lang siya? May isang paraan, sa 2 araw ay ika-negatibo 6 na kaarawan. Ni Zhang Lao, Pangulo ng Pharmaceutical Association ng Fengcheng. Si Peng Lin ay paboritong estudyante niya. Maghanda tayo ng mamahaling regalo at humingi ng tulong kay Zhang Lao. Baka may pag-asa pa ito kung makikiusap tayo.
Tingnan mo, malaki ang puwit ng babaeng ito, magkakaanak ng lalaki. Mas maganda pa ito sa kanya. Sister-in-law, ano nang ginagawa niyo? Nag-asikaso ng kasal para sa'yo. Anong kasal? Matanda ka na, dapat magpakasal ka, hindi ka natuliro ngayon. Alam na ng buong nayon na nakapagbenta ka ng mga halamang gamot. Marunong ka na, lahat gustong ipakasal ang anak na babae sa'yo. Tia. Salamat sa kabutihan mo pero hindi muna ako mag-aasawa. Umuwi ka muna. Ano NG nangyari sa'yo? Ano nang ginagawa mo? Mabait naman ang intensyon ni Chali. At ang mga babae sa litrato. Magaganda naman. Baka may magustuhan ka talaga. Ayaw ko mag-asawa. Bakit? Ayaw ng asawa, gusto ko si sister-in-law. Ergaw. Paano mo nasabi yan? Sister-in-law lang ako. Sister-in-law, may sasabihin pa ako sa'yo. Huwag, ayaw kong makinig. Sanglao, Aing, naway maging maligaya ang buhay mo. At mabuhay ng matagal. Aing, matagal na kitang hindi nakikita. Kumusta na ang lolo mo? Mabuti naman ang lolo ko, salamat sa pag-alala. Ito ay gamot na jade. Ang galing ng mata ni Sanglao. Alam ni Aing na hindi gusto ni Sanglao ng ginto at pilak. Kaya kumuha siya ng minanang gamot na jede mula sa kanilang bahay. Aing, napakamahal ng regalong ito. Hindi ko ito matatangga. At matanda na rin ang iyong lolo. Mas kailangan niya ito kaysa sa akin. Tanggapin mo na po, Sanglao. Mahina ang katawan ng lolo ko. Hindi siya makakasubok ng mga pampalusok. Hindi niya kakayanin. Ang bisa ng gamot na jede na ito ay mas angkop pa sa inyo. Ha 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 ha, Ziga. Tatanggapin ko na. Aing, napakamahal ng regalo mong ito. Napakasaya ko talaga. Ha 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 ha. Sanglao, sa totoo lang, hindi lang para magbati ng kaarawan ang pagpunta ni Aing ngayon. May isa pang maliit na bagay na nais niyang hingin ang tulong ninyo. Oo, ano yon? Sabihin mo, anak. Binabati kita na maligayang kaawan, guro, Sanglao. Matanda na ngunit malakas pa rin. Ah, si Liner ang dumating. Lina, bakit ka ganun katagal? Guro, ito ay dahil naghahanap ako ng angkop na regalo para sa iyo. Kaya nahuli ako. Kung hindi ako masisyahan sa regalo mo. Paparusahan kita. Siyempre. Tingnan mo, guro. Bakit may dalawang jade? Isa ba rito ay pek? Ano? May nagbigay din ng gamot na jade? Patingin ka. Guro, ang gamot na jade na ito. Ito ay peke. Ay, Linshao. Sha Ying. Ikaw ang namamahala sa Yukaotang. Hindi mo pa rin matukoy ang tunay at peking gamot na jade. Aing, ano ang nangyari? Hindi ito ang gamot na jade ko. Napalitan ang gamot na jade ko. Kahit ang mga tauhan ay hindi mo mapamahalaan ng maayos. Kaya pala, guro, may nagsumbong sa akin na nagbibenta ng peking gamot ang Yukaotang. Sha Ying, masyado pang bata. Aing. Ibinigay sa iyo ng lolo mo ang Yukaotang. Kung hindi mo ito mapamahalaan ng maayos. Ang mali sa pagbibigay ng regalo ay maliit lamang.
Ngunit kung ang pagbibenta ng peking gamot ay nakapatay ng tao, ang iyong yukaotang, at ang reputasyon ng ating Pharmaceutical Association sa Fengcheng ay masisira. Huminahong ka po, guro. Ang kasal ni na Adong at Shu Ying ay matagal nang napagkasunduan. Pagkatapos nilang ikasal, ako mismo ang mamamahala sa yukaotang. Hindi ko hayaang mapahiya ang Pharmaceutical Association ng Fengcheng. Magpakasal na sila kaagad. Zhang Lao. Hindi kailangan ni Miss Shuing na magpakasal sa pamilya Peng. Zeno ka? Paano ka nakapasok dito sa aking handaan? Ako ay isang tauhan mula sa Yukaotang. Dala ko ang tunay na handog para sa araw ng iyong kapanganakan. Ano ang nangyayari? Ginoong Zhang, sa totoo lang, alam kong may magtatangka. Nadayain ang aking handog. Kaya't naghanda ako ng peking medicine jade bilang regalo para mahanap at matanggal ang taksil. Ang tunay na regalo nasa aking tauhan. Kung ganoon, ang hawak ng tauhan mong ito ay mas mahalaga pa sa medicine jade. Ito ba ang Xianglong mo? Peking dragon subduing would din be a ito? Batang lalaki, saan mo nakuha ang Xianglong mo na ito? Ang dragon ay lumilipad sa langit. Walang aksidente sa pagbagsak ng Xianglong mo. Ito ay biyaya lamang ng langit. Nagpapanggap ka lang. Isa kang hamak na hampas lupa. Paano ka magkakaroon ng tunay na Xianglong mo? Ang Xianglong mo na ito ay tiyak na pek. Ginoong Lin, handa ka bang makipagpustahan? Anong pusta? Kung ang Xianglong mo na ito ay tunay, tanggalin ninyo ang pagbabawal sa Yukaotang. At kansilahin ang kasunduan ng pagpapakasal ni Miss Shuing sa walang kwentang kapatid mo. Kung matatalo ka, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sige, kung matatalo ka, gagawin kitang tagasubok ng gamot ng pamilya Peng. Kung peke ang Xianglong mo, pahihirapan kita hanggang sa mamatay ka. Ayon sa sinaunang aklat, ang Xianglong mo ay nakakapagpagaling ng lahat ng lason. Ito ang bagong imbensyon ng pamilya Peng. Kung inumin mo ito at mabuhay ka pa, maniniwala ako na tunay ang Xianglong mo. Penglin, ang Sama Montag. Huwag mong sabihin hindi ka binigyan ng pagkakataon ni Ginoong Lin. Kung makakausad ka sa ilalim ng hita ng kapatid ko, kalilimutan ko na ang lahat. Linisin ang lugar. Ginoong Zhang, huwag. Maaring mamatay siya. Walang takot sa kamatayan. Ergu. Ergu, Ergu. Ergu, Ergu, Gummisinka. Ergu, Ergu, Ergu. Sige na. Dalhin siya palayo. Hindi. Ergu, Bumangon Ka. Ergu, Ergu. Hindi ako mamamatay sa lason. Ginoong Zhang, totoo ba itong dragon slaying wood?
Totoo, talagang totoo ito. Ang tunay na dragon slaying wood lang ang may ganitong kapangyarihan. Ang pagsasara ng Yukaotang at ang kasunduan sa kasal kay Wang Shuing ay kinansela na. Guro. May gagawin pa po ako. Mauna na ako. Ergu. Manang, Bobo ka ba? Paano na ako kung may mangyari sa'yo? Manang. Para sa'yo, kahit ano nang gawin ko, sulit. Totoo ba? Ano ginagawa ninyo? Umalis ka sa kanya. Hump. Ikaw si Agu? Ikaw ang dahilan kung bakit gustong kanselahin ng apo ko ang kasunduan sa kasal. Wala siyang kinalaman. Ako ang gustong kanselahin. Hump. Tumahimik ka. Kung wala siyang naimpluwensya, hindi ka magiging desidido. Hindi ko gusto si Pengdong. Bakit Montag ako pinipilit? Lumuhod ka. Lumuhod. Bakit mo pinipilit si Wang Shuing kung hindi niya gusto? Hindi pa ako nakakita ng lolo na ganyan. Ang aming pamilya, walang karapatan ang isang dayuhan na makialam. Ginong Wang. Huminahon ka po. Huwag mo nang pahirapan si Aying. Gusto mong pakasal si Aying kay Pengdong. Dahil ba natatakot kang hindi niya kayang pangasiwaan ang Yukaotang mag-isa? Ang binatang gusto ni Aying. Nakahanap pa ng dragon slaying wood. Mas masahol pa ba siya kay Pengdong? Binata, paano mo nakita ang dragon slaying wood? Narinig ka o. Nakahanap ka rin ng century-old fleeceflower root at ginseng. Kaunting alam lang mula sa pamilya. Wala akong ibang kakayahan. Mga karaniwang halamang gamot, nakikilala ko ang ilan, kaya nakakahanap. Hump. Ang lakas ng loob mo. Pwede kong pahintulutan ang pagkansela ng kasal. Pinapakasal ko si Aying sa pamilyang Peng para tulungan siyang pangasiwaan ang Yukaotang. Pero si Aying ay likas na kulang sa 5 pandama. Hindi man lang niya mapasa ang pagsusulit para maging puno ng Yukaotang. Kung may kakayahan ka, tulungan mo siyang pumasa sa pagsusulit. Kanselado na ang kasal. Totoo ba yan? CJ, Si Zhang, naghanda ng 12 formation sa lobby para sa akin. Ziga. Anong gagawin mo sa ganito kalaking paghahanda? Bobo ka ba? Pumipili ng manugang to. Halika na, tara na tayo. Ang Yukaotang, sa loob ng 100 taon, ay nakapag-ipon ng 12 sinaunang reseta ng gamot. Iba't iba ang mga sangkap ng bawat reseta. Ngunit halos magkapareho ang lasa kapag niluto. Upang hindi mapahiya ang mga ninuno, nagpatupad ang Yukaotang ng isang tuntunin. Ang sinumang magmamana ay dapat makapasa sa pagsusuri ng 12 formasyon, ang pangunahing reseta. Saka lamang siya magiging karapat-dapat na maging punong tagapamahala. Ngayon, ang ginoong ito ay handang subukan ang 12 formasyon para sa aking apo na babae. Mangyaring maging saksi, Zhang. Lolo, hindi naman nag-aral si Ergo ng mga halamang gamot. Paano niya makikilala ang mga ito? kung makikilala ko ang lahat ng mga halamang gamot na ito, kanselahin ninyo ang kasunduan sa pag-aasawa ni Wang Shuing at Pengdong. Siempre. Sige, tatanggapin ko. Danggi, Cheihu, Huangqi, Longduangu, Baisu, Xiangfu, tama ba?
Walang kwenta ang pagkilala sa mga unang gamot. Ang pinakamahirap kilalanin sa 12 formation ng Yukautang ay ang huling mangkok na ito. Ito ay hinaluan ng mahigit 30 uri ng halamang gamot at niluto gamit ang tubig na walang ugat. Walang kulay, walang amoy. Anong kakayahan mo? Para makilala ito, kumusta na? Bata pa naman, kung hindi mo masabi, huwag na lang. Mali. Hindi ito gamot. Ito ay isang mangkok ng malinis na tubig. Ang tubig ang pinagmulan ng lahat ng bagay at ng mga halamang gamot. Bilang mga inapo ni Shenong, hindi natin dapat kalimutan ang ating pinagmulan. Magaling, Eagu. Napakagaling, bihira yan. Kaya kanselado na ang kasunduan sa pag-aasawa ni na Wang Shuing at Peng Dong. Zandali. May ipapahayag ako ngayon. Simulan gayon, si Ergu ang magiging punong tagapamahala ng Yukautang. Congratulations, boss! May balita tungkol sa Spirit Jade. Ang suot sa league ni Ergu ay ang tunay na Spirit Jade. Natagpuan niya ang Dragons of Doing Good gamit ang Spirit Jade. At ngayon, naging punong tagapamahala na siya ng Yukautang. Magaling. Nakuha ng walang kahirap-hirap. Pumunta ka. Sa pagkakataong ito, kunin mo talaga ang Spirit Jade para sa akin. Opo. Sila na naman. Huwag ka nang mag-alala sa iba pang bagay. Kung sakaling makasalubong mo sila ulit, tumakbo ka agad. Naiintindihan mo ba? Bakit hindi mo pinapayagan akong makipag-away sa kanila, ate? Ano ba talaga ang gusto nila? Sabihin niyo, sino ba talaga kayo? Masyado bang mabigat ang mga sinabi ko kay Ergo noong isang araw? Gusto ko si ate. Ergo, ako ang iyong manugang. Ate, may sasabihin pa ako sa'yo. Huwag na, ayaw kong makinig. Handa na ang pagkain, bakit hindi pa siya umuuwi? Ergo. Wang Dahay, paano ka nangahas na bumalik? Lumabas ka! Lumabas ka! Tatsi, Bunzo. Namimiss kita, hahaha.
Lumabas ka ngayon din. Kung hindi, baka baliin ni Ergo ang mga binti mo mamaya. Inisip Montag PABA si Ergo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Pumunta si Ergo sa lungsod para maging live-in son-in-law. Ano bang sinasabi mo? Walang nagmamahal sa iyo. Sabihin ko sa iyo, ngayon ako lang ang nagmamahal sa iyo. Sumama ka na lang sa akin, Tatsi Bunso. Lumabas ka, Hudahay. Tulong. Bitawan mo ako. Ergo. Ergo, bitawan mo siya. Tauzi. Tauzi, Tauzi. Ergaw, nakauwi ka na. Naghihintay kami para kumain. Tauzi, Tauzi. Nauntog ang ulo ng pasyente. Hindi magandang magsagawa ng craniotomy. May panganib ba sa buhay niya? Pansamantala, wala. Ngunit ang pressure mula sa dugo ay nakakasagabal sa optic nerve, kaya pansamantalang hindi makakita. Ergaw. Ate, ako ito. Ergaw. Bakit hindi mo sinindihan ang ilaw? Eight. Sabi ng doktor, nauntog ang ulo mo, naapektuhan ang mga mata mo. Kailangan mong magpahinga ng ilang araw. Naapektuhan ang mga mata ko? Bulag na ba ako? Hindi ka bulag. Kailangan mo lang magpahinga ng ilang araw. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Bulag na ako. Ayos lang. Ayos ka lang, Day. Day, bibilian kita ng mansanas. Ergaw. Nauuhaw ako. Sandali lang, kukuha ako ng tubig. Day. Day, anong ginagawa mo? Ergaw. Ayokong maging pabigat sa'yo, hindi na ako makakita. Wala na akong silbi, alam mo ba? Day, hindi ka walang silbi. Buhay kita. Kung mawawala ka, ayaw ko na ring mabuhay. Tauzi.
Huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan para magamot ang mata mo. Dahan-dahan. Mas maganda ang hangin sa labas, lumabas ka ng madalas. Huwag kang laging nakakulong sa loob. Giniginaw ka ba? Kukunin ko ba ang jacket mo? Ayos lang, hindi ako giniginaw. Anong ginagawa mo rito? Tumakas ang pinuno ng Yukaotang. Sinundo ko siya. Shuying, sinabi ko na sa'yo. Wala akong interes sa pinuno ng yukaotang nyo. Bakit mo ako iniligtas? Bakit mo kinansela ang kasunduan? At tinulungan mo akong lampasan ang 12 formation. Shuying, Ergaw, nalampasan mo na ang 12 formation. Kahit ayaw mong maging pinuno ng Yukaotang, ikaw pa rin siya. tama na yan. Tanggapin mo ang ring ng pinuno. Miss Wang, ano ito? Tatsi. Anong nangyari sa mata niya? Aalagaan ko si Day. Wala akong oras sa yukaotang nyo. Miss Wang, umuwi ka na. Ano sabi NG Doktor? Conservative treatment lang, hindi pwedeng operahan. Wala nang ibang paraan. Dahil ba pumunta ka sa birthday party, kaya nasaktan si Taozi? Paumanhin. Hindi mo kasalanan. Ako ang hindi nakapag-alaga ng maayos kay Day. Pero talagang wala na akong magagawa sa yukaotang nyo. Magaling mo namang pinamahalaan ang yukaotang mag-isa. Hindi mo kailangan ng tulong ko. Ergu. Naalala ko yung isang tao. Galing siya sa pamilya ng mga manggagamot. Magaling siya sa acupuncture. Baka matulungan niya si Ed Taozi. Sino siya? Hahanapin ko siya. Pero may malaking nangyari sa kanya, 3 taon na ang nakalipas. Nagbago siya ng husto. Matagal na siyang hindi nagpapagamot. Subukan ko pa rin. Nasaan siya? Sa silangan ng Fengcheng. CJ. Ginaf KBA? Dr. Lin. Dr. Lin, may hihilingin ako sa'yo. Ano yon? Nahulog ang ulo ng kapamilya ko. Hindi na siya makakita. Pakiusap, subukan mo ang acupuncture. Anong kinalaman ka udon? Pakiusap, Dr. Lin, subukan mo. Geising. Geising. Sumasagot ka na? Tutulong ka na? Nandito ako para sabihin sa'yo. Walang pag-asa na subukan ko yan. Umalis ka na. Huwag kang mamatay dito at madumihan ang lugar ko. Sinasabing mabait ang mga doktor, pero ikaw, ayaw mong tumulong. Kinain na ba ng aso ang kabaitan mo? Wala akong kabaitang yon.
Galit lang ang meron ako. Pilaw na nga ako. Paano ako tutulong? Kuya, huwag kang magalit kay Etheline, ang binti ni Etheline. Binti lang yan, hindi ba? Ang dali-dali mong sabihin. Nakaupo ka naman sa wheelchair. Hindi ikaw yung parang putik na walang kwenta. Kahit ilayin ako. Hindi ako magpapatalo tulad mo. Sige, gusto mo akong tumulong? Pumayag ka lang na pilayin ang sarili mong mga binti. Gagawin ko yon. Tutulong ako. Totoo ba? Kapag pilayin ko ang sarili kong mga binti, bababa ka para tumulong. Aitlin. Kung ayaw mong maging pilay, huwag kang kikilos. Ayos lang ang binti mo. Gagaling yan pagkatapos ng ilang araw. Kaya tutulong ka na. Sabi ni Etheline, hindi pa siya nakakita ng taong katulad mo. Dahil sa katangahan mo, tutulong siya. Salamat, miss. Hindi ka galit sa akin? Nasugatan pa ang binti mo. Sarili ko lang ang nasugatan ko sa paa, wala kang kinalaman dito. Napala, hindi pa kita naipapakilala. Ano ang pangalan mo? Ako si Linyon, tawagin mo na lang akong Etheline. Binibining Lin yun. Taozi, nakakakita ka na ba? May nakikita na akong konting liwanag, hindi na ganun kadilim. Ayos! Kung regular mong gagamitin ang gamot, pagkalipas ng 2 linggo, magagamot na ang mata ni Taozi. Totoo ba? Salamat, Binibining Lin. Tutulungan kitang tumayo. Ang galing! Makakakita ka na rin. Huwag kang makikipagbiruan, baka may makakita. Sino naman ang makakakita? Umalis na si Binibining Lin. Nakakabaliw na ang mga araw na ito para sa akin, Taozi. Tawagin mo akong ate. Hindi, Taozi pa rin ang tawag ko sa'yo. Mahal kita. Bakit hindi kita tatawagin Taozi? Sino ang nagsabing mahal kita? Mahal mo ba ako o hindi? Pag-uusapan tayo ng mga tao sa barangay kung ganito tayo. Ano ang pakialam natin sa kanila? Pakakasalan kita pag gumaling na ang mata mo. Sandali lang. Binibining Lin, tulungan kita. Salamat. Talagang wala pa rin akong silbi. Kailangan ko pa ng tulong para makalabas. Huwag mong sabihin yan. Mas magaling ka pang manggamot kaysa sa iba. Ano naman ang zebi nun? Ni hindi ko nga magamot ang sarili ko. Wala na bang ibang paraan? Pagkatapos masira ang binti ko, naghanap ako sa mga lumang aklat. At nakakita ako ng isang reseta. Sabiron. Pwedeng pagdugtungin muli ang mga litid at buto, at makakalakad ulit. Meron daw ilang mga sangkap doon
na hindi ko pa naririnig. Patingin niya ng reseta. May ilang halaman na hindi ko rin alam, pero huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng mga yon para magamot ang paa mo. Baka pek lang ang reseta na yon. Baka wala rin itong magagawa sa paa ko. Subukan ko pa rin. Ergo. Ganito KBA lagi SA lahat? Ergaw, halika rito at tingnan mo. Si Hudahay, dala-dala ang bakhoy, hinuhukay ang bundok. Tigil. Tigilan mo yan. Buhay namin ang bundok na to. Kapag giniba mo, paano kami mabubuhay? Bahala ka sa buhay mo. Anong pakialam ko? Umalis ka na. O hindi, ko na ito. Tumigil ka. Ergo, sabi ko ng gabae. Makikialam ka talaga. Alam mo, takpia? Ngayon, kay Linshaw na ang bundok na to. Gusto naming gawin, gagawin namin. Heto, tingnan mo, nakasula. Pumirma silang lahat. Binayaan ko na sila ng 50,000. Legal at maayos ang trabaho ko ngayon, alam mo? Umalis na kayong lahat. Napilitan lang kami. Tumahimik ka, Hudahay, sinungaling. Tumahimik ka. Ginoong Lin, bakit mo pinag-isipang mabuti ang paghukay sa isang liblib na bundok? Ano ba ang makukuha mo? Sige, ito na lang. Magpresyo ka. Ibibili ko ulit ito. Magpresyo ka. Pera ang hindi ko kailangan. Basta't hindi ka masaya. Basta't nababagabag ka. Masaya na ako. Hudahay, ipagpatuloy ang paghukay. Ikaw, May paraan ako. Hello, opisina ni Chairman Lin, sino po ang kausap? Pakisuyo, pakikuha si Chairman Lin. Ako. Ang pamangkin niya. Hello, Tito. Narinig kong naguhukay ka sa Peach Blossom Gully. Oo. Paano mo nalaman? Huwag mong tanungin. Itigil mo agad. Bakit? Nabili ko na ang bundok na ito. Si Chairman Lin mismo ang nagtanong. Bakit kaya? Huwag ka nang magtanong. Itigil mo muna. Kung hindi, hindi ang Yukao Tang ang hindi mabubuhay sa Fengcheng, kundi ang pamilya Peng mo. Tigil. Anong nangyari, Ginoong Lin? Umalis kayo. Binibining Lin. Sino ba naman ang may malaking impluensya para mapakilo si Chairman Lin? Ah, Binibining Lin. Hindi ba't naghiwalay ka na sa pamilya? Bakit ka kasama ng alipors na ito? Binibining Lin. Pumayag ba ang tiyuhin mong makasama mo ang alipors na ito? O sadyang mahina na ang mga paa? May bagong hilig na naman? bitawan mo ako.
Tara, heto si Linsche. Tara na, Linschau. Linschau, Linschau. Binibini, sundo kao na po kayo pauwi. Ayon sa presidente, natapos na niya ang ipinag-utos ninyo. Panahon na para tuparin ang pangako. Dapat na po kayong umuwi. Linyon, alis ka na. Ang mata ni Tatsi. Huwag kalimutang maglagay ng gamot. Huwag kang mag-alala. Noong mga panahong iyon, naghiwalay ako sa pamilya. Bago ako umalis, nagkasundo ako sa tiyuhin. Kung sakaling dumating ang araw na kailanganin ko siya, kailangan kong bumalik at harapin ang mga responsibilidad. 3 taon na. Panahon na para bumalik ako. Ergo. Huwag kang magpakonsensya. Ikaf. Bisitahin mo naman ako sa Lin family pag may time, okay? Linyon, huwag kang mag-alala. Talagang hahanapin ko lahat ng halamang gamot para gumaling ang paa mo. Hoy, ano NG ginagawa Montag? Pasok ka. Sino bang hinaharang mo? Wala ka bang mata? Ergo. Anong ginagawa mo dito? Hahanap ako ng ilang halamang gamot. Hindi ko alam kung meron sa iyo, Kautang. Tingnan ko kung meron. Ni hindi ko narinig ang pangalan ng mga halamang gamot na ito. Lumang reseta ba ito? Mukhang mahanap ang mga halamang gamot. Pero mula noon, pinalitan na ang pangalan nito. May kopya ang yukautang ng sinaunang Essential Herbal Compendium. Pasok tayo at maghanap. Lolo, pakyos up naman po. Patingin naman po kami NG 100 Herbs Classic. HMP, ang 100 Herbs Classic ng Yu Chao Tang. Ay para lang sa pinuno. Zinobe Asia? Huwag naman kayong ganon kaselan. Ayaw ko namang maging pinuno ng Yukaotang. Kung ganon, huwag nang tumingin sa 100 Herbs Classic. Ginoong Wang, nagkakamali po kayo. Ayaw ipakita sa akin. Ayos lang. Buntis ako sa kanya. Kapag hindi mo kami pinakitaan, magpapakamatay ako. 2 buhay ang mawawala. Haha, Tumayo ka diyan, sandali. buntis ka? Tumayo ka diyan. Tumapayag ka bang ipakita sa amin ang pharmacopoeia? Si. Itabi mo ang gunting. Huwag mong sasaktan ang bata. Hey, Zalba. Hito, kung may nawawalang pahina. Pananagutan ko kayong dalawa. Opo. Hey. Tumatanda na ako. Hindi ko pa rin maintindihan ang iniisip ng mga kabataan ngayon. Tama nga, hindi nagbago ang gamot. Nagpalit lang ng pangalan. Tingnan mo, Ditsin A. Bupleurum, Beiki A. Gold, Ginseng A. Dendrobium. Pero bakit wala rito ang Dragon Snake Fruit? Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng papapalit ng pangalan ng gamot. Ibig sabihin, talagang napakabihira ito. Hmm. Tulungan mo akong ihanda ang natitirang mga gamot.
Ako na ang hahanap ng dragon snake fruit. Ay, Alles kana? Sayang naman, di iba ka naging ang anak ko. ay. Halika, isasama kita sa birthday party ni Etlin. Ang laki ng handang Lin. Hindi lang ito simpleng birthday party. Di ba? Evan ko. Maghahalal daw sila ng bagong presidente, di ba? Salamat sa inyong pagdalo sa birthday ni Xiaoyun. Kung simpleng birthday party lang ito, hindi kami mag-abala ng ganito. Presidente Lin, kayo po ang masyadong mapagpakumbaba. Halina't magtagay. Alam naman ng lahat na ang pamilya Lin ay nanggagamot na ng 100 taon. Mula nang pumanaw ang matandang Lin. Wala pa kaming pinuno ng pamilya. Ako si Lin Shen, hindi sapat ang talino para manahin ang negosyo. Maswerte, may pamangkin akong si Lin Yun, napakatalino. At bihasa sa medisina. Samantalahin ko ang birthday party na ito. Upang ipahayag na si Lin Yun ang magiging pinuno ng pamilya Lin. Kuya, hindi ka man lang nag-usap sa amin bago mo ipinasya ang susunod na pinuno. Medyo padalos-dalos naman yun, di iba. Hindi magaling ang iyong pangalawang kapatid. Pero buhay pa naman kami. Ayon sa seniority, hindi pwedeng maging pinuno ang panganay. Dapat sa amin naman umikot. Manang. Hindi magaling sa medisina ang pangalawang kapatid, bagamat mas matanda kay ate, pero hindi bagay bilang pinuno ng pamilyang Lin. Hindi magaling sa panggagamot. Magaling ba sa panggagamot si Lin Yun? Huwag ninyong kalimutan. Hanggang gayon, pilay pa rin si Lin Yun. Ni sarili niyang paa ay hindi niya magamot. Ano pa ang pag-usapan tungkol sa pagiging pinuno? Ate Lin, huwag kang makinig sa kanila. Ikaw ang pinakamagaling sa panggagamot sa pamilyang Lin. Kung hindi, isasama kita para hamunin sila. Harmonin san? Kailan ba nila pinahalagahan ang panggagamot? Gusto lang nila akong pagtawanan. Ano ang gagawin natin? Sino yan? Sinabi na nga, ayaw ng binibini na istorbohin. Ikaf pala. Ikaf, bakit ka nandito? Dumalo ako sa iyong kaarawan. Tingnan mo ito. Ibigay mo ang kamay mo. Nahanap ko na lahat ng halamang gamot sa sinaunang reseta. Sinabi ko, gagamutin ko ang iyong paa. Kainin mo ito. Maniwala ka sa akin, gagaling ka. O baka naman, gusto lang ng kuya mo ng tautauhan bilang pinuno? Meng Jiao, huwag kang magpakalabis. Tia.
Salamat sa pag-alala. Gumaling na ang aking paa. Tiyuhin. Salamat sa inyong pagdalo sa aking ika-negatibo 26 na kaarawan. 3 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng aksidente. Nasira ang aking mga paa. Ngunit ngayon, nagamot ko na ang aking mga paa. At natutunan ko ang nawalang reseta ng pamilyang Lin para sa buto. Kaya. Ang pinuno ng pamilyang Lin. Ako lamang ang karapat-dapat. Salamat sa langit. Sa loob ng 100 taon, hindi nawala ang panggagamot ng aming pamilya. Mabuti pa rin ang tadhana sa amin. Ngayon, ipinahahayag ko. Si Lin yun ang ika-negatibo, 11 na pinuno ng pamilyang Lin. Ano ang hinihintay ninyo? Umalis na. Magpahinga ka ng mabuti. Masyadong nagmamadali. Hindi dapat tumayo ng matagal. Hindi ako ganoon kahina. Ergo. Salamat sa iyo. Kung wala ka. Hindi ako magiging pinuno ng pamilyang Lin. Hindi na rin makakatayo muli. Ikaf. Nararamdaman Montag BA. Ano? Ang tibok ng puso ko. Huwag ganyan. Linyon, huwag ka ng ganyan. Ikaf. Hindi mo ako gusto. Kaibigan lang kita. Hindi mo ako gusto. Bakit ang bait mo sa akin? Bakit mo hinanap ang gamot para sa akin? Kaibigan lang talaga kita. Alam ka una. Para kay Tauzeday ka. Dahil pinagaling ko ang mata ni Tauzi. Kaya mo hinanap ang gamot para sa akin. Linyon, Ako lang pala ang nag-akala. pasensya na. Si Taozi lang ang nasa puso ko. Ergo. Umalis ka na. Utang na loob. Nabayaran mo na. Mulan gayon. Huwag na tayong magkita. Pasensya na.
Ang sakit naman. Gusto ko rin sanang itanong. Ano ang kulang ko kay Tatsi? Mas kilala ko si Linyon. At alam ko ang nararamdaman mo. Kaya, Sumusuko na ako. alis na ako. Hintayin ko ang kasal ninyo ni Taozi.